Mapagpalang umaga po at happy Sabbath sa ating lahat. Welcome na ulit sa ating programa. Sa umagang ito, atin pong pag-aaralan, sa araw ng Sabat na ito, ating pag-aaralan ang libro ng Heaven by Sister Ellen G. White. Tayo po ay mag-aaral, purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang pinagkalooban sa buong sanlinggo na tayo ginabayan, at binigyan niya tayo ng pagkakataon upang mapag-aralan na ulit ang kanyang mga salita. Tayo po ay dadako sa chapter 1 ng The Book of Heaven, entitled The Way to Heaven. Samahan niyo po ako. Sabi diyan na, by Jesus alone, let not your heart be troubled. He, Jesus, said, ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Dito mapapansin natin mga kapatid na sa pamamagitan ni Kristo, nangako siya sa kanyang mga disipulo na hindi huwag magulumihanan ng kanilang mga puso. At naniniwala tayo sa Diyos na sa pamamagitan ng pananampalataya, pupunta si Kristo sa tahanan at siya ay maghahanda ng mansyon para sa kanyang mga lingkod. So kinakailangan tayo din sa ating buhay dito sa mundo ay maihanda din ang ating mga sarili para sa mansyon na inihanda ni Kristo para sa atin. The object of Christ's departure was the opposite of what the disciples feared. It did not mean a final separation. He was going to prepare a place for them that he might come again and receive them unto himself. While he was building mansions for them, they were to build characters after the divine similitude. So dito makikita natin na ang layunin po ni Kristo sa kanyang pag-alis ay kabaliktaran sa takot ng mga alagad niya noon. Ito ay hindi nangangahulugan ng pangwakas na paghihiwalay. So pupunta si Kristo upang ihanda ang isang lugar para sa kanila, upang siya ay muling bumalik at tanggapin sila sa kanyang sarili. So habang si Kristo ay nagtatayo o naghahanda ng mansyon sa langit para sa atin, kinakailangan din tayong maghanda o magtayo ng ating mga karakter na banal, karakter ni Kristo dito sa mundo. Habang naghahanda si Kristo po ng mansyon sa langit, kinakailangan din natin maihanda ang ating mga sarili sa kanyang pagparito. Still the disciples were perplexed. Thomas, always troubled by doubts, said, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. If ye had known me, ye should have known my Father also. And from henceforth ye know him, and have seen him. So, sa mga alagad ni Kristo, si Thomas ay talagang laging labis o nag-aalinlangan siya na nagsabi, Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta at paano namin malalaman ang daan. So ito yung sinabi ni Kristo sa kanila o sa kanya, na ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko. So nung nakilala ni Thomas ang salitang ito, siya ay natuwa. At sinasabi diyan na dapat nating kilalanin din na kapag kilala natin si Kristo, kilala din natin ang Ama. At sa pamamagitan ng ating mga gawa, nawa ay maipakita natin kung tunay ba tayong nakakakilala sa Ama at kay Kristo. Sinasabi pa dyan na, there are not many ways to heaven. Each one may not choose his own way. Christ says, I am the way. No man cometh unto the Father but by me. So walang ibang daan o walang maraming daan patungo sa langit. Nalalaman natin habang tayo nag-aaral ng kanyang mga salita, pinaalam na sa atin ni Kristo ang daan na papunta sa langit na bayan. At lahat ng mga tao dito sa mundo, lahat naman talaga tayo ay nagnanais na makapunta doon. Ngunit may mga requirements, may mga dapat nating sundin na palatuntunan kung paano tayo makapunta doon sa langit na bayan. At si Kristo lamang ang tanging nating daan at walang ibang makakapunta sa Ama, sa langit, maliban sa pamamagitan ni Kristo. The surety of our deliverance.
By his humanity, Christ touched humanity by his divinity. He lays hold upon the throne of God as the Son of Man. He gave us an example of obedience as the Son of God. He gives us power to obey. It was Christ who, from the bush on Mount Horeb, spoke to Moses, saying, I am that I am. Thou shalt thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. So dito makikita natin na ang siguradong magliligtas sa atin sa pamamagitan lamang ni Kristo. Dahil sa pamamagitan ng kanyang pagkatao, hinipo ni Kristo ang sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang kabanalan at hinawakan niya ang luklukan ng Diyos. Bilang anak ng tao, ipinakita niya sa atin ang halimbawa ng pagsunod. So bilang anak ng Diyos din, ibinibigay niya sa atin ang lakas upang sumunod. So si Kristo ang nagsalita mula sa palumpong sa bundok ng Horeb kay Moses na sinasabing, ako nga, ako ang ako. O ako nga. Ganito ang iyong sasabihin sa mga anak ni Israel, ako ay ako nga, na nagsugo sa inyo. So sa ating buhay bilang Kristiyano, nawa makilala natin sino ang pinaglilingkuran natin. Maipakita natin sa ating buhay, sa ating mga karakter, dahil si Kristo ay nagbigay na ng halimbawa, paano natin siya susundin. And to us he says, I am the good shepherd, I am the living bread, I am the way, the truth, and the life. All power is given unto me in heaven and in earth. I am the assurance of every promise. Be not afraid. God with us is the surety of our deliverance from sin, the assurance of our power to obey the law of heaven. So dito, sinasabi ni Kristo nga ako ang mabuting pastol, ako ang tinapay ng buhay, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ang lahat ng kapangyarihan na ibinigay sa akin, sa langit at sa lupa. So wala nang iba na ibinigay sa atin ng Panginoon, kundi si Kristo lamang. At ang katiyakan na malaman natin ang katotohanan, kilalanin natin siya. Kung atin na siyang tinanggap sa ating buhay, nakilala na natin siya, ang Diyos ay ating magiging kasama at katiyakan sa ating pagliligtas mula sa kasalanan. At ito yung katiyakan na sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Kristo, tayo ay makakasunod sa batas ng langit. Help others find Jesus the way. Christ gave himself to a shameful, agonizing death, showing his great travail of soul to save the perishing. Oh, Christ is able, Christ is willing, Christ is longing to save all who will come unto him. Talk to souls in peril and get them to behold Jesus upon the cross, dying to make it possible for him to pardon. Talk to the sinner with your own heart, overflowing with the tender, pitying love of Christ. So sa ating buhay bilang Kristiyano, kinakailangan na tulungan natin ang iba na makilala si Kristo, dahil si Kristo lamang ang tanging daan na patungo sa langit. Ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili sa isang nakakahiya, puno ng kahirapan at kamatayan. Ipinakita niya sa atin ang malaking pagpapakahirap ng kaluluwa upang iligtas ang mga naliligaw. Si Kristo ay makapangyarihan, si Kristo ay handang-handa, si Kristo ay nagmamakaawa upang iligtas ang lahat ng nagnanais na lumapit sa Kanya. So wag po natin ipagkait ang katotohanan, dahil kung sino ang willing na pumunta at lumapit kay Kristo, hindi niya talaga itatakwil. Nawa ay makipag-usap tayo sa Panginoon at magampanan po nawa natin ang Kanyang tungkulin sa atin. Magawa po natin ang ating mga gawain kung paano makapagligtas ng tao. Kaya nga sinasabi diyan na nakipag-usap si Kristo sa mga makasalanan sa atin na nanganganib, yung kaluluwa natin ay nanganganib. At ipinakita sa atin si Jesus sa krus na mamatay upang gawing posible ang kanyang pagpapatawad. So makipag-usap sa makasalanan nang ang iyong sariling puso ay umapaw sa maalab, nagmamalasakit na pag-ibig ni Kristo. So dito makikita natin na sa ating mga sarili nawa ay maging katulad tayo sa ating Panginoon, na anuman ang gawin ng mga tao sa atin bilang isang tumanggap sa ating Panginoon, nawa ay makita natin ang ating mga sariling nauuhaw at nagugutom sa katwiran at tayo po ay lalapit sa Kanya. Pray with these souls by faith, bringing them to the foot of the cross. Carry their minds up with your mind and fix the eye of faith where you look upon Jesus, the sin-bearer. Get them to look away from their poor, sinful selves to the Savior, and the victory is won. They behold for themselves the Lamb of God that taketh away the sin of the world. So manalangin po tayo para sa mga kaluluwang hindi pa nakakaalam ng katotohanan. Kung atin po silang mababahagian sa pamamagitan ng pananampalataya, atin po silang maidadala sa paanan ng cross ni Kristo at
madadala din po ang kanilang pag-iisip tungo sa pag-iisip ng ating Panginoon. At kinakailangan lamang na ating i-fix ang ating mga mata sa ating pananampalataya sa ating Panginoon, na tumingin lamang sa Kanya dahil si Kristo ang tagapagdala ng kasalanan. Siya ang nagpapatawad. At huwag po tayong mawala ng pag-asa. Makipag-usap tayo sa mga kaluluwa na nanganganib at ipakita sa kanila si Jesus sa krus. Nalalaman natin na sa bawat pagtingin natin sa ating Panginoon, makikita natin ang ating kahinaan, ang ating kadumihan, ang ating pagkamakasalanan. At sa pamamagitan nito, makakamit natin ang victory, ang tunay na kakagalakan at tunay na patagumpay. Dahil kung tayo ay nagbe-behold sa ating Panginoong Jesus, tayo ay Kanyang babaguhin at magiging katulad tayo sa Kanya. Dahil siya ang nag-aalis at naglilinis ng kasalanan mula sa kaluluwa. Christ crucified, talk it, pray it, sing it, and it will break and win hearts. This is the power and wisdom of God to gather souls for Christ. Formal, set praises, the presentation of merrily argumentative subjects is productive of little good. So si Kristo po ay nagsakripisyo sa atin. Nawa ay atin po itong salitain, ipanalangin, kantahin, at ipakita sa isang kaluluwa ang pagmamahal ng ating Panginoon upang ang ating mga puso ay makapanalo tayo sa mga puso ng ating kapwa. Ito yung kapangyarihan ng kaalaman na nanggagaling sa Diyos upang maipakita sa kaluluwa ang karakter ni Kristo at formal na iset talaga sa kanilang pag-iisip ang mga bagay na makalangit at nagbibigay sa kanila ng kagalakan. The melting love of God in the hearts of the workers will be recognized by those for whom they labor. So matutunaw po ang puso ng bawat manggagawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang sa pag-ibig ng Diyos, at mare-recognize nila sa bawat paggawa, sa bawat paggawa natin, doon madidevelop ang ating pagmamahal sa ating Panginoon. Souls are thirsting for the waters of life. Do not be empty cisterns. If you reveal the love of Christ to them, you may lead the hungering, thirsting ones to Jesus, and He will give them the bread of life and the water of salvation. So, nawa ay mapanatili po tayong nauuhaw at nagugutom sa kanyang katwiran. Huwag po nating i-empty ang ating mga sisidlan ng mga bagay na makalangit. Bagkus puspusan nawa tayo ng banal na espiritu. Nawa ay manatili tayong gutom at uhaw sa katwiran ni Kristo para mapagkalooban tayo ng tinapay ng buhay at tubig ng kaligtasan. The true path that leads to heaven. Many are losing the right way in consequence of thinking that they must climb to heaven, that they must do something to merit the favor of God. So maraming mga taong nag-iisip na sila ay maliligtas kahit hindi sila manampalataya kay Kristo dahil nga naghahanap pa sila ng ibang daan, na sila'y tatalon sa langit, na may gagawin pa sila sa kanilang mga sariling kabutihan sa pabor ng Diyos. They seek to make themselves better by their own unaided efforts. This they can never accomplish. Christ has made the way by dying our sacrifice, by living our example, by becoming our great high priest. So wala na pong iba. Si Kristo na po ang daan. At ang kanya lamang katwiran ang siyang magliligtas sa ating mga kasalanan. At hindi na natin kinakailangan na maghanap pa ng iba pang kabutihan sa ating mga sarili dahil nga wala po tayo at hindi ito magagamot. Sa ating mga sariling effort, wala po tayong magagawa. Bagkus, ang awa at biyaya lamang ni Kristo ang siyang magliligtas sa atin. At makipag-cooperate lamang po tayo. Gamitin po natin ang mga pagpapalang ito para maka-accomplish po tayo ng mga bagay na makalangit. At kinakailangan tayong mamatay sa ating mga sarili araw-araw at mabuhay sa pagsunod sa ating Panginoong Hesus, na siya ang ating great high priest na nagmamakaawa sa most holy place ngayon na panahon. Habang meron pa tayong probationary or meron pa tayong time na magsisi sa liksikin ng ating mga puso. I-meditate day and night ang mga katotohanan. Kamusta ako sa harap ng Panginoon? Sino ang Diyos na aking pinaglilingkuran? Ito po naway maitatak sa ating mga puso't isipan. He declares, I am the way, the truth, and the life. If by any effort of our
own we could advance one step toward the ladder, the words of Christ would not be true. So, diniklarar na nga ni Kristo sa atin na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sa iba pang mga pagsisikap sa kanilang mga o sa mga sariling pagsisikap ng tao ay wala po talagang magagawa. Dahil kapag nananalig lamang tayo sa ating mga sarili, ang salita ni Kristo ay magiging hindi katotohanan. Kaya nawa ay manampalataya po tayo sa salita ng Panginoon na siya ang daan, ang buhay at ang katotohanan. At walang ibang makakapunta sa Kanya, makakalapit sa Kanya, kundi ang mga mananampalataya lamang. Kung kilala mo si Kristo, tanggapin mo siya. Dahil hindi Kanya itataboy, hindi Kanya itatakwil. But when we accept Christ, good works will appear as fruitful evidence that we are in the way of life, that Christ is our way, and that we are treading the true path that leads to heaven. So, ito po yung palatandaan na tayo ay ating tinanggap ang ating Panginoong Hesus. Yung kabutihan na ating nagagawa, nawa ay maluwalhati natin ang ating Panginoon dito. Dahil ito yung sinyales, palatandaan na lumalakad tayo sa daan ng buhay. Si Kristo po ang ating daan. Kapag na-reflect na natin o na-reflect na sa atin ang karakter ni Kristo, mapapansin natin na safe po tayo. Ano man ang mga pagsubok, mga temptation na dumadaan, tinitest po ang ating faith sa Kanya. At dito maitatag ang ating pananampalataya sa Kanya. Kaya manawa ay mapanatili po tayong maging firm, maging matatag sa ating pundasyon, sa ating mga pananampalataya dahil si Kristo nga ang tunay na daan, katotohanan, patungo sa langit. Kaya sa ating pag-aaral sa umagang ito, sa araw ng Sabat na ito, nawa ay marami tayong matututunan kung sino nga ang daan sa langit, ang daan patungo sa langit. Maraming nagnanais ng mga taong pumunta ng langit, ngunit hindi nila kilala. May mga nakakakilala, ngunit hindi nila tinatanggap, hindi nila kayang sundin. Tandaan natin mga kapatid, kapag hindi natin tinanggap si Kristo, mahihirapan nga po talaga tayong sumunod sa Kanyang kalooban. Ngunit kapag tinanggap natin ang ating Panginoon, siya na yung personal na tagapagligtas natin, ginawa natin siyang Panginoon ng ating buhay, siya yung top priority ng buhay natin, ang mangyayari, magagawa po natin ang lahat. Wala pong imposible sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa araw ng Sabat na ito, nawa ay puspusan ng banal na Espiritu ang ating mga puso at isip sa mga bagay na makalangit. Purihin ang Panginoon at magandang umaga and happy Sabat.